ito, mithiin din ninyong damhin at kilalanin ang tinanggap nila. Sa gayon kung anong pagtatanggap at pagkatanggap nila, mararanasan nyo rin ang naranasan nila. Sapagkat walang magbubuhay patotoo at mangangalandakan sa kalooban ng Ama kung walang mga anak siyang pinagtibay niya na yaong mga nakadama at kumilala sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneahanam, nek karamaneahanam, nek karamaneahanam. Buhay ba ang Ama? Halimbawa, dalawa kayong magsasaka. Nasubukan mo na yung binhing pulang balat, halimbawa, pulang balat na tinatawag. At nang itinanim mo yan ay hinasik mo sa bukid mo, ay napakarami mong inani. At bago mo yan hinasik, pinag-aralan mo kung paano ang mga dapat gawin, sinunod mo lahat. At sa pagsunod mo, nakinabang ka, umani ka ng maganda. Dahil sa pagmamahal mo sa kapwa mo, gusto mo ngayong mabahagi sa kanila na nakikita mong di sila nag-aani, kaya ikaw ngayong may karunungan at kaalaman at mabuti ang loob, gusto mo'y umani rin ang kapwa mo, sapagkat ayaw mong ikaw lang ang makinabang. Dahil hindi ka madamot. Kung susunod ang mga pinagkiusapan mo, tinuruan mo, hindi kaya maganap ang naganap sa iyo? Subalit, kung sila kaya'y pagkatapos mong nangusap pagtatawanan ka pa, ano kaya ang mangyayari? Matutulad kaya sa mga inani mo? Makakamtan kaya nila yung mga nakamtan mo na magkaiba kayo ng pagtupad at pagtalima? Isang talinghagang panukalat, katotohanang pahayag lamang ang sinambit ko, ganang pagkataong talino at karunong ay wala sa inyo. Wala sa harapan, wala sa inyong tao lamang, kundi sa lahat ng sandalit saan mang tao ang karunungang binabahagi ko sa inyo, naroroon sa mga kumikilala, tumatanggap sa Espiritu. Ang may pandinig ay nakarinig. Halimbawang dalawa muli, nag-alaga ng hayop. At inalam niya kung paano ang mga pamamaraan. Ang alaga nila'y kapwa kalabaw. Itinuro ngayon ang pamamaraan kung paano ang kalabaw ay mapagtitibay upang isang araw ay isingkaw at magpasa na ng gariton. Natutunan lahat ito ng gustong matuto. At nang matutunan niya at nakita niya ang naging resulta ng kanyang karunungang sinunod ang nagturo sa kanya, kay tatag ng kalabaw niya, kay tibay ng kalabaw niya, at kay bait pa. Kaya kahit na ang sinasabi nila'y ang kaya niya lang ay 50 kaban, sinakyan niya ng 15 kaban, dinagdagan pa niya ng 65 ang kanyang laman. Nakaya ng kalabaw, sapagkat naturuan ng mainam na ibigay ang tamang pamamaraan sa kanyang lakas at kalusugan na bilang kalabaw. Itinuro ngayon ng mabait na nilalang doon sa kapwa niya na aawa, hindi siya kumikita. Sapagkat lagi siyang nasa huli, ang laman ng kariton ng kanyang kalabaw ay 20 lamang. Gusto niya ngayong makinabang ito't mahal niya. Itinuro ang pamamaraan. 3 silang tinuruan. Nakinig ang isa, ang 2 ay hindi. Natuto ang isa at nakinabang. Masisisi mo ba ang nagturo at isa lang ang nakinabang? Mga minamahal, talinghaga ang aking binabaybay, pagnilayan niyo't bulayan na tuwiran. Kailanman ay hindi nagkulang ang Ama sa pagtuturo sa mga anak niya. Kailanman ay hindi nagkulang ang Ama sa pagmamahal niya. Kailanman ay hindi nagkulang sa daigdig ang Ama. Lahat ng tinuruan niyang sumunod sa kanya'y nakinabang na totoo. Ilan kaya sa oras na ito ang susunod sa kalooban niya
upang tamasahin nila kung gaano kabuti siya at ang damdamin niya ay maramdaman nila. Matutunan ang aral niya, makilala ang gawa niya, makasunod sa katan niya, sa kanyang katatagan, sa kanyang kasipagan, na kung papaano'y walang humpay, walang patid, walang puknat. Tao, huwag niyong bilangin ang gawa niyo araw-araw sa mabuti. Huwag niyong panghinayangan at panghinawaan ang pagtupad niyo sa maganda't mabuti, sapagkat kayo rin ang makikinabang. Kapag ika'y naliligaw, may umaakay. Kapag ika'y nalilibang, may nagpapaalala. Kapag ika'y nakalimot, may magpapagunita. Kahit di mo siya nakikita. Kaya kung ikaw naman ay anak niyang totoo sa kanya, di mo man siya nakikita, dapat katakutan mo siya. Dapat kahiyaan mo siya. Sapagkat siya'y hindi tulad ng tao na kung magturan ay kasinungalingan kung magkaminsan. At hindi rin siya nakikipaglokohan, kaya tapat siyang mangusap kanino man. Kaya ang layon at nasa niya'y tapatan, katotohanan. Kaya naman ang kanyang mga aral, matapat, matuwid at totoo sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. May 3 manggagamot. Ang ginagamot nila'y 10. Nag-usap ang 3 manggagamot na iba't iba ang kanilang karunungan at kaalaman. Iba't iba ang kanilang gagawin at ginagawa. Subalit sa iisang pananampalataya nila, nang sabi nila, isa man sa atin walang magaling, isa man sa atin di tayo magpapagaling, isa man sa atin walang karunungan, subalit yung nagbigay ng galing at talino sa atin, siyang nagpapagaling, siyang ating kilalanin. Kaya, ating tingnan ang magagawa natin sa 10 iyan. Magkaisa tayo ng pananalig. Magkaisa tayo ng pananampalataya. Tingnan natin sa kanila kung sino ang tapat at sinong susunod. Ang hindi alam ng 10 mga may sakit na ito, nagkakaisa ang 3 ito. Nagkakaunawan silang 3. At yung 10, hinarap na nila. Nakita nila yung 10 iyan. Mayroong ginagamot kung ano-anong iniisip. Mayroong ginagamot kung ano-ano ang dinadala sa damdamin. May ginagamot kung ano-ano ang gusto. May ginagamot, tanong ng tanong, di makinig. May tinatanong, hindi makasagot. May ginagamot, ang sabi, katagal naman. May ginagamot, ang sabi, di pa ba tapos? May ginagamot, ang sabi, saan ko kukunin? May ginagamot, ang sabi, ano ang gagawin? May ginagamot, ang sabi, naku, totoo ba yan? May ginagamot hanggang abutin ng 10. Opo, lahat susundod ako. Susundin ko pong lahat. Sumunod ang nagsabing yaon. Gumaling siyang matuwid. Natuwa ang 3 at nagkaisang muli sila na nagsabing batahin pa natin. Pagbatahan pa natin. Baka maaring magising sila at maunawaan na nila ang ating ginagawang pagsisikap na sila'y gumaling. Sapagkat nakakalumbay silang masdan, ayaw ko silang nahihirapan, sabi ng isang nanggagamot. Sabi ng pangalawang nanggagamot, ayaw ko silang nasasaktan. Sabi ng pangatlong manggagamot, ayaw ko siyang mamatay sa kanyang kalalagayang ganyan. Sinubukan na naman nilang harapin ang 9. Natiray 9 na lamang. Umalis na ang isa, magaling na siya. Kinausap na naman sila. Gayon na naman ang mga tugon ng 7. Sumagot ang 2. Ang sinabi, susunod po ako. Lumaling ang 2. Nahabag na naman ang 3 sa natirang 7. Gayon na naman ang pag-uusap. Ang sabi na naman, ayaw ko siyang mamatay sa ganyang kalalagayan. Ang sabi ng isa, ayaw ko siyang nakikitang daing ng daing. Sabi ng pangatlo, ako'y hirap din sa kanya habang ako'y minamasdan ang kanyang paghihirap.
Kinausap na naman ang 7. Tumugon ang 3. Napagaling na naman ang 3. At muli nilang hinarap ang 5. Gayon na naman ang ginawa nila. Nakausap ang 2. Sumagot pagdakang, susunod na po ako agad kasi hirap na po ako. At ang sabi ng 3, mas gusto ko pa mamatay kaysa maghirap. Nalumbay ang 3, katulad nilang 3 natitira. Yaon pala'y Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa isang pangungusap na ginagawa nila na nagkakaisa at nagkakasundo sa mundo upang masdan ang mga anak na totoo at kumilalang ganap at tumanggap sa Kanya. Hindi gumaling ang 3. Mas sigas ang ulo nila at sutil. Nang sila'y mamatay, sila'y nakapagsabing, hirap na ako. Kung gusto mo'y mamatay na ako, bawin mo na ang buhay ko. Bakit binuhay mo pa ako? Pahirapan mo lang pala ako. Diyos ka ba? Lumbay na lumbay ang Diyos niya. Ang sabi ng isa, sana hindi mo na ako binuhay pa nang hindi ko danasin ng ganito. Umiyak ang bumuhay sa Kanya. At ang sabi ng isa, ngayon kay mamamatay na ako, di na ako magdurusa, lalong lumuha ang bumuhay sa Kanya. Sapagkat sa ginawa niyang pag-ugali, lalong higit na dusang tatamasahin niya, sapagkat di siya makaparoroon sa bumuhay sa Kanya. O tao, ganang talinong pagkatao ay di mababaybay ito. Ito niya, sa pangalang Heso Kristo, ang may pandinig, kayo'y makarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Iba't iba